na muli ang presyo ng diesel at kerosene o bababa muli ang presyo ng diesel at kerosene bukas, pero may ilang gasolinahan na pabago-bago raw ang presyo kahit hindi pa Martes. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Bukas, May 11, panibagong oil price adjustment ang aasahan. Ayon sa Department of Energy, halos 10 pesos kada litro ang inaasahang mababawas sa diesel, habang 13 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, maaring madagdagan ng nasa 50 centavos kada litro. Yun nga lang, kahit wala pang Martes, may ilan daw gasolinahan na papalit-palit ng presyo. Gaya sa ruta ng Marikina Antipolo ng ilang motorista. Dapat Martes tataas. Yung nauuna na yung iba eh. Tumas eh. Lunes pa lang ng hapon. Mataas na. May mga kasalanan ako nakikita ng ganon. Hindi pa magtataas, itinataasan nila. Kalimitan daw dito, yung mga small fuel station. Paliwanag naman ng DOE, namimili ang mga independent gas station sa mga big players. Kaya hindi nila nakukuha ang mas murang presyo mula sa economies of scale. Kadalasan ay paiba-iba ang pinagkukunan ng supply ng mga independent players. Depende kung saan mas mura sa araw na yun. Kaya nag-iiba rin ang presyo ng kanilang produkto. Ang problema itong independent kasi bumibili lang sa kanila. Yun ho yung nagiging issue kasi namamalingki yung independent. Pwede dahil pangalawang layer na siya, hindi siya nakakakuha nung economies of scale. Pero paalala ng DOE, may parusa sa mga oil firm na mapapatunayang lumalabag sa oil deregulation law tulad ng overpricing at iba pang abuso sa presyo. Noong simula ngang sumirit ang presyo ng langis dahil sa US-Israel-Iran war, kabi-kabilang gasolinahan ang pinatawa ng show cause order matapos may reklamo ng overpricing. Maaaring umanong maharap ang mga lumalabag sa multang umaabot mula 50,000 hanggang 300,000 pesos at posibleng makulong ng hanggang 1 taon. Pag nag-adjust ulit tayo, inspection na naman. Pag natsambahan kayo, kakasuhan kayo. So, sumusunod naman sila. Patuloy ang pagmamonitor ng DOE at iba pang ahensya upang masiguro na wasto ang presyo ng produktong petrolyo at hindi naabuso ang mga motorista. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang iba-ibang presyo ng gasolina kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Okay, kapapasok lamang po na balita, impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte. 255 na kongresista ang bumoto pabor, 25 ang tutol at siyam ang nag-abstain. Sunod na iakyat ang articles of impeachment sa Senado. Ang ibang detalye niyan, mamaya. Okay, balik tayo kay Ivan Tarinque, no, para pag-usapan itong paiba-ibang presyo ng gasolina. Yung price adjustment, Ivan, no, tuwing Martes, yan ba talaga ang itinakda o depende talaga sa gasolinahan? Paps, ito daw yung agreement ng mga oil firms, no? Dapat every Tuesday para nga raw ayon din sa DOE, no, para rin daw ito ma-monitor dun sa nagtataas presyo nga bigla, Pops J, ng mga presyo ng produktong petrolyo, no? So ito, Pops J, every Tuesday it is an agreement between the oil firms para nga mas madali din ma-monitor ng DOE kung sino ba'y sumusunod do sa prescribed na mga presyo na kanilang inilalabas, no? Kasi iba before daw, Pops J, no, halos talaga everyday yung pagtataas ng presyo na talagang iniiwasan ngayon, Pops J. Okay, Ivan, anong parusa sa mapapatunayang nag-overprice? Pops J, medyo malaki-laki pero nasa 50 to 300,000 yung penalty, no, Pops J? Pero may kasama kasing imprisonment yan, no? Okay, may kulong. May kulong, no, Pops J? Pero before, no, lalo na nitong nagtaas nga yung presyo ng produktong petrolyo nung nagsimula yung gera sa Middle East, no, Pops J? Talagang marami yung nabigyan ng show cause order. I believe nasa kulang-kulang more or less 50 na mga oil firms yung mga nabigyan ng show cause order dahil dito. Kaya naman before nun, pagpapaliwanagin sila kung bakit at dapat bakit sila hindi bigyan ng parusa or hindi sila bigyan ng penalty. So yun yung minomonitor ng DOE kasi unfortunately daw nasa 14,000 yung mga gas stations all over the Philippines. Napakahirap isa-isahin yan. Napakahirap isa-isahin. Pero yun nga daw, Pops J, pag natsambahan, yun na. May kulong. May kulong, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.